Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Magandang gabi sa inyo mga kalalabs ko. Nako, isang linggo na naman ang pagka-miss ko sa inyo. At nako, nasasad ako kasi tuwing na lang nagla-live ako or nag-online ako, hindi ko maabutan ang inyong mga komento. Kaya sana naman kahit na, alam mo yun, tapos na yung ating live, pwede pa rin kayo mag-comment. Pwede pa rin tayo mag-chismisan, magkwentuhan. Pero teka muna ha. Nako, alam niyo ba habang nire-review ko itong story na to, meron palang ganito rin pagkakataon, no, na nagkakasira ang isang relasyon, ang isang pagsasama sa inaakala natin simpleng bagay. So, ngayong gabi po, tunghayan natin ang isang makabuluhan na namang kwento mula kay Jasmine. Hanggang saan ba talaga ang pagtitiis? Hanggang saan ba talaga ang pwede mong gawin dahil sa pagmamahal? Sa isang relasyon at pagsasama, kadalasan nagiging sanhi ng away, gulo at hiwalayan ay ang third party. Pera o mga pakikisamang hindi mo mawari kung tama ba o may mali. Papaano kung ang kinahantungan ng inyong relasyon ay wakas dahil sa inaakala nating simpleng bagay. Naku, napaka-meaningful, no? Sa totoo naman talaga, hindi naman lahat ng bagay nag-uumpisa sa malaki. Siyempre, nag-uumpisa yan sa maliit, di ba? Tapos, pag napabayaan, ayun, lumalaki. Kaya, napaka-importante talaga na kapag meron kayong hindi na pagkakasunduan o meron kayong mga bagay na dapat pag-usapan, huwag nang palakihin. Diba? Doon pa lang i-end mo na. So, ngayon, ito yung kwento na ating babasahin. At sana, kapulutan din ng aral sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Dear Lalabs Tani, ako po si Jasmine. Tubong Quezon po ako, pero ngayon ay naninirahan dito sa Manila. Lalabs Tani, alam niyo ba na lumaki ako na may katigasan talaga yung ulo. Lalo na kapag nauutusan akong maglinis. Ay nako, ako pa naman yung
tipo ng babae na tatamad-tamad. Lagi nga akong napapagalitan ng nanay. Pero syempre, wala silang magawa kasi ramdam ko naman dahil bunso ako. Mahal na mahal nila ako. Kaya kahit nagdadahilan na ako sa mga bagay na kinakainisan nila sa akin dahil hindi daw ako marunong maglinis ng bahay, hindi ako marunong magligpit ng mga gamit ko, ng higaan ko, paulit-ulit, halos araw-araw mula nung nagkamalay ako sa mundo. Kailangan mo ligpitin yan. Kailangan mo itong linisin. Yun ang lagi kong naririnig kay nanay. Mga bagay na hindi ko talaga tinatandaan at hindi ko isinisiksik sa isip ko dahil ang importante naman sa akin nung gumigising, kumakain, nag-aaral. Ang katwiran ko, ginagawa ko naman ang gusto ng magulang ko, ang mag-aral ng mabuti. Kaya siguro, tinatamad na akong maglinis, magligpit. Tsaka, hindi ko pa naman siguro panahon para matutunan ko pa yung mga bagay na yun. Yan ang mga kadahilanan ko. Para lamang hindi ko magawa ang mga inuutos sa akin ng aking nanay. Hanggang sa lumaki na ako, tumanda, nag-college, nagbago naman ako. Natuto na ako magligpit ng hinigaan ko, maglinis. Kaso, hindi pa rin talaga mawala sa sistema ko yung pagiging burara. Sabi nga sa akin ng nanay ko, napaka-burara mo! Nag-burakay ka ba? Alam mo yun, yung tipong minsan, syempre matanda ka na, napapasagot ka na. Pero totoo naman talaga. Hindi ko rin naman alam sa sarili ko, bakit ganun? Lagi ko na lang nakakalimutan. Minsan, yung pinaghubaran ko, kaliligo ko lang, naiiwan ko pa sa banyo. Yung kumot ko, hindi ko matupi ng maayos. Galit na galit yung nanay ko. Lagi na lang daw niyang inaayos ang pagtutupi. Bakit ba, Nay? Kailangan ba talaga perfect yan? Tayo-tayo lang naman yun nandito. Ay, nako, bata ka. Hindi porke walang nakakakita sa'yo sa mga ginagawa mo, hindi mo na aayusin. Para sa'yo rin yan. Pagdating ng panahon, malalaman mo na tama lahat ng sinasabi ko sa'yo at wala akong anumang intensyong masama. Yan ang laging litanya ng nanay ko. Oy, oo na nga, Nay. Kasi naman malilate na ako. Alam niya naman na gusto kong makapagtapos, di ba? Ayoko rin maka-absent, ayoko rin malate. Mga bagay na dahilan ko sa aking nanay. Bakit kasi lagi ka nagpupuyat? Bakit hindi ka matulog ng maaga? Para hindi ka nagmamadali at nang may panahon ka pa para makapag-imis dito sa bahay? Hindi mo na ako natutulungan, aba. Jasmine, hindi ako bumabata. Sumasakit na rin yung balakang ko, ha? Kakalaba, kakalinis. Ano sa palagay mo? Ako lang ba lahat ang gagawa nito? Malaki ka na. Kailangan tulungan mo ako sa mga gawain na to. Kung hindi, kung kaya mo nang mag-isa sa buhay, sige, ahayaan na lang kita. Tumira ka sa ibang lugar para ikaw ang makaalam kung ano ang pakiramdam ng marumi ang paligid mo nang walang naglilinis. Naku, pinapalayas na yata ako ng nanay ko dahil lang hindi ako marunong maglinis. Tama ba yun? Diba? Siyempre, mahal naman ako ng magulang ko. Bakit naman nila gagawin sa akin yun? Pero alarming po nung marinig ko yun. Natakot ako. Kasi dun ko lang naman narinig ang nanay na pinapaalis ako ng bahay. Hindi ko naiisip na sasabihin niya sa akin yun na umalis na ako ng bahay para maramdaman ko yung mag-isa nang walang kasama, nang ako lang yung magliligpit. Hindi ko pa naman talaga kaya kasi nga nag-aaral pa ako. Di ba ito naman yung gusto nyo? Yung mag-aaral ako ng mabuti? Paano ko pa pag-aaralang mabuti itong mga leksyon ko kung sisingitan nyo ako ng mga utos nyo? Alam nyo naman graduating na ako, kaya ang dami-dami kong gawain. Hay nako, bata ka. Hindi porke sa hindi ako nakarating sa level ng pag-aaral mo, hindi ko na alam kung paano palawakin ng oras. At yung kukote mo, ha? Huwag kang may stuck dyan sa pag-aaral mo. Bago ka nagpunta sa eskwelahan, nandito ka muna sa bahay natuto. Pero hanggang ngayon, hindi ka natututo dito sa bahay. Kaya ikaw, mas gugustuhin ko pa na maranasan mong mag-isa, maging independent ka, para malaman mo kung anong kahalagahan ng pagiging malinis.
Grabe naman kayo sa akin, Nay. Buti nga, hindi ako nagbubulakbol. Buti nga, iniisip ko lahat ng mga payo niyo sa akin na huwag bumarkada. Na huwag naman ako mag-uuwi ng late. Oo nga, hindi ka nga umuwi ng late. Pero kung magpuyat ka naman, wagas. Akala mo, nagpapasweldo na sa iyo yung orasan. Dahil hindi mo na halos mahiwalayan yung puyat mo. Alam mo, hindi ko naman sinasabi na mali ang mga ginagawa mo. Ang sinasabi ko yung mali mo. Eh, bakit ko papapaalala sa'yo yung mga tamang ginagawa mo? Eh, tama naman yun. Siyempre, pag may mali, yun ang ipapaalala ko sa'yo. Ay, nako, nanay. Dahil dito, malilate na talaga ako. Sige na, mamaya ako na po yan ililigpit. Huwag niyo nang pakialaman. Ako na po magliligpit yan pagbalik ko. Siguraduhin mo yan. Ililigpit ko to, pero bukas pagising mo, siguraduhin mo na maayos na ang iyong kama. At itong mga labahan mo, ayusin mo. Pati yung mga panty mo kung saan nakalagay. Ang tanda-tanda mo na. Nay naman, narinig kayo ng kapitbahay. Ano ba naman yan, yung bunganga nyo? Oo na. Ililigpit ko nga yan pag uwi ko. Ay, lagi-lagi na lang namin na pagtatalunan ng nanay ko yan. Sa isip ko, masama ba talaga akong babae o bata o anak? Dahil nagalit sa akin ng nanay, lalo na pag hindi ko talaga naliligpit ng maayos yung mga gamit ko. Noon, dahil spoiled brat ako kahit wala naman kami sinasabi sa buhay dahil nga nag-iisa akong anak. Siyempre, lahat ibinigay nila sa akin at nasanay na rin ako na tinatanggap nila lahat ng katwiran ko. Na kahit nagagalit sila sa akin, konting yakap, tapos maglalambing lang ako sa kanila, mapapatawad na ako. Kaya, hindi ko na alam. Kahit nagkakamali ako, feeling ko, ang katapat lang nun. Yakap at halik. At mataas na grado. Ipapakita ko lang sa kanila na mataas yung grade ko. Ayun. Medyo makakalimutan na nila na burara daw ako. So, ayun na nga, lalabas tani. Siyempre naman, dahil ang goal ko, makatapos ng pag-aaral. Diba? Gusto ko talaga makapagtapos. At gusto kong maranasan yung sinasabi ni nanay na mag-isa. At asikasuhin ang sarili. Pero paano naman yung nanay at tatay ko? Siyempre, ako lang naman yung makakasama nila sa pagtanda, di ba? Kaya, pinag-isipan kong mabuti yan. Dahil nung nakapagtapos ako, meron akong kumpanya na nag-offer sa akin agad ng trabaho. Kaya grinab ko. Well, nakadalawang taon ako bago ako nagsulo sa buhay. Siyempre, sinamahan ko muna ang nanay at ang tatay. Pero mula nung nagsama-sama ang mga kapatid niya at sila sa iisang bahay, nagkaroon na ako ng lakas ng loob na humiwalay. Nagkaroon na ako ng time para humanap naman ng mga pagkakataon na ako naman ang mag-aasikaso sa sarili ko tulad ng laging sinasabi ng nanay ko. Nay, eto na. Gagawin ko na yung sinabi nyo. Susubukan ko ng mag-isa. Susubukan ko ng mamuhay na ako lang nang wala ka sa tabi ko. Pero huwag ka mag-alala. Lagi naman ako dito pupunta eh. Lagi pa rin ako dadalaw sa inyo. Magta-take advantage lang talaga ako ngayon kasi may mga kasama naman kayo dito. Nandito naman ang mga tita at tito. Kaya nga po, para masubukan ko na rin yung sinasabi niyong pagiging independent. Pero sana wag po kayong malungkot ha. At sinasabi ko pa nga lang yun, ayun, bumabaha na ng luha. Kaya paano ko ba naman paniniwalaan ng nanay ko? Eh siya nga mismo hindi niya mapatunayan o mapangatawanan yung sinasabi niya. Eh samantalang siya naman ang nagsabi sa akin na maging independent ako. So ako naman, gusto ko lang naman itry. Baka naman magbago ako o may kakaiba akong magawa sa buhay ko dahil aaminin ko, nakatapos na ako lahat at nagtatrabaho na ako, hindi ko pa rin magawang magligpit ng maayos o maglinis at hindi ko pa rin mawari na sa araw-araw na tinanda ko na ng ganito, hindi nagsasawa ang nanay at tatay kong magsabi sa akin. Eh, tinapad ko naman yung pangarap nila sa akin, ang makapagtapos at makapagtrabaho ng maayos at magkaroon ng marangal na hanap buhay. Kaya nga, at ito na nga, nagpaalam na ako. So, sila ang hindi mapangatawanan ang sinasabi nila sa akin. Ang sabi ng nanay, syempre noon yun.
Mamimiss kita, anak. Baka naman po pwedeng huwag ka na lang umalis. Dito ka na lang. Matututunan mo rin yan. Siguro naman, ngayon na nagtatrabaho ka na, mararamdaman mo na may mali. Kung mabaho yung suot mo, o marumi yung suot mo, o hindi mo pa nalalabahan yung paborito mong damit. Diba? Hindi naman, porke sinabi ko na maging independent ka, kailangan mo nang umalis dito ng bahay. Hindi na, nanay. Kasi nga, gusto ko talagang maranasan mag-isa. Tsaka, okay naman na kayo nakasama niyo naman dito sila tita. Hindi kayo malulungkot. At sabi ko nga, madalas pa rin akong dadalaw sa inyo. At ito na nga, lalabs, Tani. Siyempre, nakahanap talaga ako ng boarding house ko. Una, boarding house muna. Siyempre, nag-uumpisa pa lang ako, kwarto-kwarto muna. Doon pa lang, pagising pa lang sa umaga, nanibago na ako. Kasi, gumigising ako na may kinakain na ako. Ang nanay na talaga ang nag-prepare para sa akin. May mga umaga na naiiyak talaga ako, pero gusto kong pangatawanan yung sinabi ko, nakakayanin ko at matututunan ko rin yung mga bagay na tinuturo nila sa akin noon na hindi ko matutunan. Kaya ko to. Naiiyak kong sabi. Hindi ko alam, pero basta naiiyak ako kahit sabihin mong simpleng bagay lang yun Wala akong makitang pagkain. Magprito ako ng itlog, sunog pa. Maglaga ako ng itlog, nauubusan pa ng tubig. Oo, lalang Stani. Nangyayari talaga sa akin yun. Nakakaloka. Bakit ba hindi ko natutunan yung mga bagay na yun? Lagi naman sinasabi sa akin. Ay, sa bagay, kung gusto ko naman talaga noon mangyayari. Marami akong dahilan. Kaya itong napala ko. Wala akong alam. Buti na lang may McDonald's, may Jollibee. Di magpapadeliver na lang ako o kaya walking distance lang naman yung mga kainan, doon na ako kakain. So, meron pa rin palang solusyon. Nagkataong wala lang kami pera noon, kaya siguro hindi makapagpa-deliver ang nanay. Kaya yun, tuloy, ang daming ligpitin. Pero kapag nagpapadeliver ka, wala ka nang liligpitin mo, di itatapon mo na lang yung pinagkainan mo. Wala pa akong hugasan. So, na-enjoy ko yung mga pagkakataon na ganun. Pero, syempre, nagkakaroon din ng pagkakataon na nawawalan ako ng budget. Kinakapos ako ng budget dahil nagsusupport pa ako sa nanay. Siguro dahil magastos din ako, hindi ako nag-iimbak ng pagkain, meron naman akong rep. So, ayun na nga, lalabstani. Siyempre, nagka-boyfriend ako. Alam nyo ba, na first boyfriend ko siya. Kasi nga, matino naman talaga ako. Nagkataon lang na may problema talaga ako pagdating sa kalinisan dahil hindi ko talaga siya inaaral. At kagustuhan ko yun dahil nga, na-spoiled ako. Baga, dahil sinabi ko na nga, halik at yakap lang ang katumbas at mataas na grado, nakakalimutan na ng magulang ko yung kasalanan ko sa kanila. Yung pagiging malinis. So, lalamsani, nagkaroon ako ng boyfriend. At mas maganda naman yung trabaho niya sa akin at yamak na mataas ang sweldo niya. Kaya naman, may inuupahan siyang apartment at napagdesisyon na namin na magsama kami kahit na 1 linggo pa lang kami na magkarelasyon dahil mabilis na nagkapalagayan ang aming loob at nahulog sa isa't isa. Sa makatuwid, nagsama kami lalabsan nang hindi namin kinikilala ang isa't isa. Pero noong mga panahon na yun, marunong naman na ako. So, marunong na ako maglinis, perfect na ako magtupi ng mga kumot at magligpit ng aking mga unan. Siyempre, maayos na rin yung kama. Kaya nga natutuwa sa akin yung boyfriend ko kasi malinis daw ako. Aba, ngayon ko lang nalaman, malinis pala ako sa bahay. Samantala, noon, nabibingi na ako at halos almusal ko na lagi yung bunganga ng nanay ko ang sabi sa akin na ang dugyot ko daw at hindi ako marunong maglinis, magligpit. Paano na daw ako mabubuhay niyan? Talaga naman may kinalaman pala sa buhay yun, ano? At nakakaganda pag napupuri ka na ang linis mo naman sa bahay. Lalabstani, hindi pumayag ang nanay
na magsama kami ng ganun na lang. Dahil may pagkakonserbatibo sila, nauwi kami sa biglaang kasalan kahit na wala pa kaming 1 buwan. Pero hindi namin maitanggi dahil pakiramdam naman na namin na kami ay para sa isa't isa. Na wala na talaga ibang darating sa aking tao o lalaki kundi siya na. Siya na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Kaya naman, nang edema ng nanay ko na hindi kami pwedeng magsama o mag-live-in nang hindi kami kinakasal, napapayag ko ang boyfriend ko at pumayag naman yung boyfriend ko dahil may nangyayari naman na sa amin. At siya rin naman ang lalaking nakauna sa akin kaya wala naman sigurong masama na i-demand ko yung security ko para naman maprotektahan ko yung pagiging babae ko. So lalamsanin na schedule na ang kasal namin. At dahil nga maganda naman ang hanap buhay namin, kumuha kami ng bahay ng asawa ko. Sa mga tuwid, nagkaroon na kami ng sariling bahay bago pa ang aming kasal. Lalamsani, nung araw ng kasal namin, masaya ako dahil alam ko at parang matagal ko nang kilala ang aking karelasyon, ang aking boyfriend na ngayon ay asawa ko na. Tuwang-tuwa naman ang nanay ko dahil nakikita niya na ang laki ng pinagbago ko mula nung natuto akong mag-isa. Dahil lahat ng mga bagay o na nakikita niya sa akin ng kadugyutan at kadumihan ko, ang sabi niya ay hindi niya na ngayon nakikita. O, kita mo na? Tama ang sinasabi ko sa'yo, anak, di ba? Mapapakinabangan mo ang lahat ng sinasabi ko sa'yo. Yun nga lang, sa huli mo na pinag-aralan at natutunan. Ay, ayan, magiging magandang pagsasama niyo yan dahil ang totoo talaga, ang susi talaga na magandang pagsasama, yung malinis yung bahay niyo. Siyempre, meron kayong peace of mind, di ba? Hindi kasing gulo ng bahay niyo ang utak ninyo. Oo nga po, Nay, buti na nga lang po, insist ko na mag-isa dahil kung hindi, magpapasaway pa rin ako dahil kayo naman kasi, masyado niyo akong love. Kaya kahit alam kong mali yung ginagawa ko, hindi ko na napapansin o hindi ko na binibigyan talaga ng katuturan yung mga ginagawa ko o yung mga sinasabi nyo. Dahil nga, isang halik, isang yakap ko lang at mataas na grado, nakakalimutan nyo na agad na meron akong problema o may kasalanan akong dapat kong i-correct. Kaya kayo, nanay, masaya ako kasi masaya sa akin ang asawa ko dahil nga daw, ideal wife daw ako dahil malinis ako sa bahay. Lagi kong nililigpit yung mga kalat namin. Tama naman talaga yan. Pero, habang wala pa kayong anak, wala pa kayong binubuhay na anak, dapat magtulungan kayo. Hindi pwedeng ikaw lang yung malinis. Kailangan parehas kayo. O naman, Nay, pakiramdam ko naman, malinis din naman sa bahay itong asawa ko dahil kita mo naman, di ba? Ang bango-bango niya, linis din sa mga kasuotan niya palagi pag pumapasok. Ay, naku, ewan ko. Pero, ikaw naman nakakaalam niyan dahil ikaw nakakakilala sa kanya. Hindi ko pa naman siya ganun lubusang kakilala, nanay. Pero nakikita ko naman sa kanya na malinis siyang tao, malinis siyang lalaki. Dahil nga, si Edward, hindi yan papasok ng hindi mabango. Kaya nga ako na-inlove dyan dahil ang bango-bango niya, dumadaan pa lang yan sa kalsada. Akala mo, binubuhusan na ng pabango yung buong kalsada dahil ang bango-bango. O siya, paano? Makakadalaw-dalaw ka pa ba sa bahay ngayon na meron ka ng asawa? Ayun naman, nanay. Siyempre, paborito ko pa rin na ikaw ang magsabi sa akin ng mga dapat kong gawin dito sa loob ng bahay namin. Lalo na bagong-bago ito. Gusto ko po naman mapanatili ko yung kalinisan para hindi siya agad maging luma. O, sige, walang problema, anak. Kailangan lang dalasan ko ang pagpunta o ikaw dalasan mo ang pagdalaw sa amin hindi porke may mga kasama kami sa bahay kakalimutan mo na ako ng ganun-ganun na lang. O syempre naman hindi, nanay, kasi sa ngayon may asawa na ako pero kayo pa rin ang nanay at tatay ko. Ay, lalabas tani. Ang saya-saya ng yugto ng relasyon namin ng asawa ko. Hindi ko mabilang o hindi ko matandaan kung meron ba kaming pinag-awayan o hindi pinagkasunduan. Kasi
Parang ang perfect ng lahat. Kahit na ngayon pa lang talaga kami magsasama ng matagal dahil kahit naman naglilipid kami noon, umuuwi pa rin siya sa kanila at umuuwi pa rin ako sa amin. At hindi naman umabot ng 1 buwan yun. Parang 1 linggo nga lang kami natutulog sa isang kama. Pero ngayon, lalabsani, magkasama na kami. Matulog, gumising, kumain, pumasok sa trabaho. Ang sarap, ang saya. Pero, sa hindi ko maintindihan, may isang araw na nagising na lang ako sa katotohanan na umaga ang ingay ko na pala. Umaga, sinasaway ko ang asawa ko. Ano ba naman yung brief mo? Pwede ba? Ilagay mo yan sa lagayan ng labahan. Huwag mong iniiwan yan dito sa banyo. Paano pag may nakibanyo dito, nakita pa yung brief mo nakasampay dito? Ang burara mo naman? Ano ba naman yan? Kaya ka nga nandyan eh. Kaya nga ako nag-asawa, di ba? Kaya nga ako may asawa. Siyempre, ikaw na magligpit niyan. Ha? Ano palagay mo sa akin? Katulong mo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, parehas tayong may trabaho. At wala pa tayong mga anak na pwede nating pagkaabalahan para ma-stay ako dito sa bahay at gawin mong katulong. Maglinis ka. At yung CR, pwede ba? Pagtapos mo naman gumamit, i-flush mo. Ano ba naman yan? Sayang naman, isang ihi pa lang naman. Hindi naman yan marumi. Tayo-tayo lang naman dito. At itaas mo to ha. Dahil ako, umuupo ako dyan. Pa naman yan, ang dumi-dumi mo. Ay, nako, Jasmine. Umaga na lang yung bunganga mo. At hindi lang yan umaga, hanggang gabi, na pag-uwi ko. Eh, paano ba naman, yung mga pinagbihisan mo, iniiwan mo na lang, kala mo ahas ka. Na kung saan ka nagpalit ng balat mo, doon mo na lang iniiwan yung mga damit mo. Ay, pwede ba? Hindi lang akong tao dito sa bahay, dalawa tayong may responsibilidad para mapanatili nating malinis ang ating bahay. Nako, ngayon naiintindihan ko na kung bakit lagi ako pinagagalitan ng nanay ko noon. Nakakainis pala talaga na may kasama kang burara at dugyot na katulad mo. Ayun lang ba? O di sige, mag-ahir na lang ako nakatulong para na lang hindi ako kumilos dito. Ako nang aasahan mo, alam mo naman nagtatrabaho ako. Marami kang oras para sabihin ko sa'yo. Kaya lang, nauubos yan sa kakalaro mo, kaka-cellphone mo, kaka-social media mo. Kaya nga hindi tayo makapag-focus at magkaanak eh. Dahil mas busy ka pa dyan, nakakabudbud mo dyan sa cellphone mo, kakalaro mo. Ay, bukas parang awa mo na. Nahuhuli na ako sa trabaho. Hindi mo naman ako hinahatid. Paano kita hihatid? Magkaiba naman tayo na schedule. Kung tinutulungan mo nga akong magdikpit at mag-prepare dito sa bahay. Dahil hindi lang naman ako mag-isa nakatira dito eh. Parehas naman tayo may trabaho. Ay nako, ano ba naman yan? Kaya mo na yan. Hindi naman gawain ng lalaki yan. Ay, tuwing papasok na lang ako ng trabaho, lalabsani. Stress na stress ako. Hindi na ako nakakapag-ayos dahil ako pa talaga nagliligpit sa bahay. Mga pinagkainan, mga tsinelas, damit, kama. Bakit ba ganun? Parang bumabalik sa akin yung mga sinermon sa akin ng magulang ko noon Ang sakit naman pala talaga sa utak na meron kang kasamang ganyan. Natiis lang talaga ako ng magulang ko dahil anak nila ako. Dahil mahal nila ako. At nung niwala ako na walang hangganan talaga yun. Pero sige, asawa ko na siya. Titiisin ko at gagawin ko yung makakaya ko na hindi na mag-complain. Dahil, nalawsani, nadiskubre ko, mahilig pala siya mag-ulit ng damit. Ew! Kaya pala siya mabango dahil halos ipaligo niya na yung pabango. Hindi pala dahil nilalaban niya yung mga damit niya, kundi inuulit niya. Ay, asa na dito yung pula kong damit? Yung may black na stripe. Aka na yun, gagamitin ko pa yun. Ano ba naman yan? Why?
baho na nun, ang dumi na nun, ilang beses mo nang suot yun eh. Naku naman, pabango lang katapat niyan. Sino ba naman makakaalam na ilang beses ko nang sinuot yun? Eh, hindi mo pa rin naman nalalaban eh. Akin na, kuhanin mo na. Ay naku, ikaw nakaisip, ikaw ang kumuha. Ano ba naman to? Sinabi ko na kasi sa'yo, huwag mong ilagay sa labahan. Hayaan mo lang na nandyan eh, kung saan ko iniwan. Kung saan mo iniwan? Eh, iniwan mo lang doon sa may upuan. So, ibig sabihin, antayin ko na magkaroon siya ng amag doon bago ko iligpit. Hindi nga magkakaamag yun. Dahil nakalagay lang naman yan doon eh. Wala namang ibang gagalaw nun, tayo lang dalawa nandito. Oh, di ngayon, sinama mo sa mga madudumi. Eh, di madumi na nga talaga yan. Pero akin na nga eh, kuhanin mo na dahil ikaw naman na naglagay sa labahan. Papaliguan ko na ng pabango yan. Sa isip ko lang. Kaya palang bango-bango mo. Akala ko malinis ka, yung pala. Hindi ka na nga mahilig maligo. Hindi ka pa mahilig maglaba. Hindi ka man lang mahilig magsuot ng mga bagong damit. Na bagong laba, hindi yung bagong pabango. Nakakadiri ka. Oh, nakakadiri na ako ngayon. Samantalang sabi mo, ang bango-bango ko. Ay, nako. Bakit ba hindi kita kinilala muna? Bago tayo nagpakasal. Ano to, sumbatan? Bakit? Kung ako rin, nalaman ko, napakitang tao lang pala yung ginagawa mo pagtulong at paglinis-linis nung magka-boyfriend-girlfriend pa lang tayo. Di sana hindi kita pinakasalan. Puro ka panunumbat. Sana nalaman ko na hindi ka naman pala sincere sa ginagawa mo at hindi bukas sa kalooban mo na nililigpit mo yung mga gamit ko. Ay, baka alis na nga. Buti pa sa barkada. Sige na. Ay, tuwing day off namin, wala rin kaming nagagawang maganda. Hiwalay ang pinupuntahan namin. At sa tuwing na lang mag-aaway kami, ang pinag-aawayan namin ay pagiging marumi niya sa bahay. Walang suporta. Hindi niya man lang ako tulungan. Alam naman niya na mayroon din akong trabaho. Uuwi, lasing. Tapos, magsusuka pa yan. Siyempre, ako pa rin magliligpit. Pakahirap naman talaga ng ganito. Na ikaw lang yung nag-iisip na dapat malinis, na dapat maganda sa paningin. Kinabukasan, lalabsani, pumunta ako sa nanay ko at iniyak ko lahat. Ay, gusto ko sanang hihingi ng tawad lahat na pagiging burara ko nun. Yung mga panahon na hindi ako naging malinis dito sa loob ng bahay. Ngayon, alam ko na yung pakiramdam nyo ng mga pagkakataon na hindi ako naglilinis at hindi ko kayo tinutulungan. Dahil alam ko naman na mahal nyo ko. Hindi pa na dapat na ginagamit yung sandata para lang hindi tayo mag-away o hindi nyo ako pagalitan dahil mahal nyo naman ako. Buti na lang. Natuto ako, Nay. Buti na lang. Hindi na ako katulad ng asawa ko na napakaburara. Ha? Teka, may problema ba kayo? Ano ba nangyayari sa inyo? Pwede ba natin pag-usapan yan? Kasi naman napapagod na ako eh. Wala pa nga kaming anak. Pero tingnan mo, nalulosyang na ako. Kakaligpit, kakalinis sa bahay. Hindi ko naman maiwasan na huwag magligpit, na huwag maglinis. Dahil naaawa ako sa bahay. Kami lang naman nakatira doon. Ayoko namang umuwi na amoy kulog. O ang dumi ng bahay dahil gusto ko, nakaka-relax ako pagtapos ng stressful na araw namin sa trabaho. Pero Nay, pag nauunang umuwi sa akin na asawa ko, Diyos ko, aabutan ko na lang na nakakalat ang mga lutuan sa lababo, ang kalat ng mga pinaglutuan, ang kalat ng mga gamit niya. Lagi na lang ako nakasunod. Ay, kita mo nga naman. Hindi ko inaakala na magdidilang anghel ako na balang araw, baka maranasan mo yan. Pero biro lang naman yun, anak. Gusto ko lang naman matuto ka. Hindi ko naman inaakala na may experience mo talaga yan. Ay, pero baka kaya mo namang tiisin tulad ng pagtitiis ko sa'yo noon. Matututo ka rin.
Sabi ko, kaya ang sabihin mo na lang sa sarili mo, matututo rin yung asawa mo. Nanay, iba pa rin talaga eh. Basta, hindi ko nagugustuhan. Minsan pa, papasok niya ng trabaho, di naliligo. Grabe, inuulit pa yung mga damit, lalo na pag gusto niya, tapos papaliguan niya lang ng pabango, nakakatiri. O di ba ikaw ganyan ka rin? O, ang ginagawa mo, nasa labahan na, itatago mo pa sa ilalim ng unan dahil paborito mo yung damit na yun. Kahit mabaho yung suot mo, wala kang pakialam. O ngayon, di ba, concerned ka na sa naaamoy ng paligid, ng kapaligiran. Siyempre, pag naamoy yung asawa mo na mabaho, ang sasabihin agad, pinababayaan ng asawa. Ano bang ginagawa ng asawa mo? Bakit ang baho ng damit mo? Hindi ba niya nilalaban? O nga no, Nay, sa totoo lang, bakit kaya ganun? Pag ang lalaki may problema sa pangangatawan, sa pananamit, asawa agad ang napagbibintangan kaysa napapabayaan. Bakit? Ano ba kinalaman ko doon sa pagkatao niya? Eh, di siya naman ang nakakaalam kung paano maging malinis, di ba? Pareho naman kami may trabaho. Pareho naman kami gumagastos. Nakakalungkot na lang, Nay. Parang ayoko na. O, dahan-dahan ka sa sinasabi mo. Dahil ang pag-aasawa ay hindi pagsubo ng kanin na pag napasok ka ay pwede mo iluwa. Yan ang sinasabi ko, na nagmadali kayo. Kita mo, kakilala mo lang sa kanya, nakisama ka na. Eh, hindi ko naman matitiis na maagrabyado ka ng ganun. Siyempre, hindi naman ko talaga magpakasal kayo kasi nga, ayoko naman na may nangyayari na sa inyo tapos baka lukuhin ka niya balang araw kaya mas maigi na maging asawa mo siya. Pero kumusta ba ang inyong pagsasama? Ay, naku nanay, araw-araw ba ngayon? Alam mo ba, pag nagkikita kami ng mga katrabaho ko, ako lang yung kakaiba yung kwento. Ako lang yung kakaiba. Dahil sila ang problema nila pera o nang bababae yung asawa nila. Tapos hindi nila makasundo yung mga biyanan nila. Eh ako, hindi ko naman yung problema eh. Wala akong problema sa pera. May investment naman kami, may savings kami. Hindi naman ako kailangan makisama ng sobra-sobra sa mga biyanan ko dahil mababait din naman sila. At hindi naman kami magkasama sa isang bahay kaya hindi naman namin malalaman kung may problema ba kami sa isa't isa. Kaso Nay, ang asawa ko, ang nagkamali ako dahil hindi ko muna siya kinilala. Napakatamad. Napakatamad niya talaga. Nasusuka ako sa katamaran niya. Ay nako, huminga ka ng malalim. Okay? Pag-isipan mo maigi, hindi ganyan. Asawa mo na ngayon, niyang si Edward. Hindi ka na pwedeng basta-basta na nakakapagsalita sa kanya ng hindi maganda. E nanay, hindi ko naman sinasabi yan sa kung kani-kanino, sa'yo lang naman. Pero tuwing nag-o-open kami ng mga problema ng mga kaibigan ko, ang halos narinig ko naman talaga, problema sa pera eh. Pero, bakit ganun? Kompleto nga kami, nakukuha naman namin lahat ng gusto namin, nabibili lahat ng gusto. Pero yung disiplina sa sariling bahay, bakit hindi matutunan ng asawa ko? Ay nako, sige lang, ilabas mo lahat yan. Saan ba't matututo rin yan? Siyempre, bago pa lang kayo nagsasama. Nay, 1 taon mahigit na. 1 taon na siyang ganyan. Nung una, akala ko, responsibilidad ko lang talaga yun eh. Na ako yung tagalinis ng bahay, tagasunod sa mga kalat niya. Para siyang ahas. Kung saan siya nagubad, doon niya lang iiwanan. Ay. Wala na yata. Hindi na yata yung magbabago. Pero sige, bibigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon. Dahil kung hindi, hihiwalayan ko na talaga siya. Yan ang litanya ko. Ang huling litanya ko sa nanay ko. Seryoso ako, lalabsani. Gusto ko siyang hiwalayan. Hindi dahil may problema kami sa pera, o nabababae siya, o may hindi kami mapagkasunduan, o may hindi ako makasundo.
Akalain mo, pagiging malinis sa loob ng bahay ang dahilan para mag-away kami at maghiwalay. Lalabsanin tumagal kami ng 5 taon. Ganon ko katagal tiniis ang pagiging burara at pagiging tamad ng asawa ko. Nagkaroon na rin kami ng anak. Pero hindi naman ako nahirapan dahil ang nanay at ang nanay niya ay full support sa pag-aalaga. Kinukuha nila, salinsinan sila. 1 linggo sa kanila, kala nanay, at 1 linggo naman sa nanay ng asawa ko. Minsan nga, parang kami pa yung nag-aamot ng oras. Kaya madalas, kami pa rin naiiwan sa bahay. Pero lalabsanin, matagal na panahon ang binigay ko sa kanya para matuto. Hindi naman siya katulad ko na paslit lang nun eh. Matanda na siya. Pero gusto ko na talaga makipag-iwalay. Seryoso na ako. Dahil hindi ko na matiis yung pagiging tamad niya. Na lahat na lang ng obligasyon sa akin niya ibinigay. Hindi ko lang naman responsibilidad na maging malinis sa bahay. Obligasyon namin parehas yun. At alam mo ba, pati nga pagpapalit ng mga tubo, mga tumutulo, gripo, bumbilya. Ako yung gumagawa. Nakakapagod kung tutuusin talaga. Pero napagtiisan ko. Pero ngayon, lalabsanin. Hindi ko na talaga kaya. Alam ko, sa desisyon ko, hindi ko hinihingi yung opinion nyo kung dapat ko bang hiwalayan. Na-share ko lang itong kwento na ito dahil alam ko na kakaiba na ang magiging sanhi ng hiwalayan namin ay yung pagiging tamad niya at pagiging madumi niya kasama sa bahay. So, hindi ko ina-expect na ganun ang magiging problema namin. Pero lalabsanin, bago mo pa mabasa to, o kung matagal na nakarating sa'yo to, baka naghiwalay na kami. Sa akin lang, ano ba talaga yung mga kahahantungan ng mga katulad kong ganito na hindi ko na napagtiisan ang ugali ng asawa ko? At meron din ba sa mga listeners o tagapanood ninyo na may ganitong problema sa pamilya, sa asawa o sa karelasyon? Kasi sagat-sagat sa buto ang galit ko o ang tampo ko sa asawa ko. Kung gaano kabilis akong na-inlove, ganun din nawala ang pagmamahal at respeto ko sa kanya. Lalabsanin, don't get me wrong. Alam ko, feeling nyo mababaw. Pero para sa akin, na naranasan ko yung ganitong klase ng relasyon, di bali na lang. Di bali na lang na mag-isa na lang ako sa buhay kaysa may asawa nga ako, pero parang ako rin naman mag-isa. Sabi ko nga, dalawa naman kami naghahanap buhay, di ba? So, anong inadahilan niya sa akin? Kung umuwi siya ng late pag nag-overtime siya, nag-overtime din naman ako Pero, kailangan namin magtrabaho pareha sa loob ng bahay. Pero hindi eh. Ako lang ng ako ang nagtatrabaho sa loob ng bahay namin. Ay, nako, lalabsani. Pagpasensyahan mo na kung mababaw itong na-share ko sa inyo. Pero gusto ko lang din malaman kung meron din bang katulad kong sitwasyon. At sa huling yugto ng sulat ko, seryoso pa rin ako na makikipaghiwalay ako sa aking asawa. At yan ang aking lihim na kalatas. Magmamahal, Jasmine. Ay, naku naman talaga. Iba-iba nga naman talaga ang buhay-buhay. Sa buhay mag-asawa, hindi natin masabi na tama ka, yung ibang nagiging problema nila mabigat eh. 'Di ba?
Isang matindi na pinag-aawayan talaga ng mag-asawa yung pera. Pangalawa, yung pambababae. Pakikisama sa mga in-laws. Diba? Pero alam mo ba sa maniwala ka o hindi? Napakaraming pagkakataon na nasisira rin talaga yung relasyon dahil sa hindi magandang samahan sa loob ng tahanan. Kasama na yan, pagkakaroon ng tamad na kapartner, dugyot na kapartner. Kasi, paano ba to? Lalabs Jasmine, may pagkakamali naman talaga rin kayo doon. Kasi, dahil nga first boyfriend mo siya, ang bilis mong isinuko ang bataan. Paano man lang, nagpakipot-kipot ka ng konti. Diba? At pinatagal mo, in-enjoy mo muna yung relasyon nyo, or kahit na siguro gano'n na nangyari, siguro napag-isipan mo naman sana na kilalanin muna siya na wag muna kayong magpakasal. Pero dahil nga sa pagmamahal mo na rin sa iyong magulang at ang sabi ng iyong magulang ay magpakasal dahil nga syempre babae ka, hindi na talaga mawawala yan, ano? Pero sana sa mga magulang out there, alam ko naman yung magulang na rin ako. May punto naman talaga na dapat huwag nating hayaan na yung anak natin babae makisama o makilive-in na lang agad sa mga lalaki nang walang kasiguraduhan kung pananagutan ba. So, naiintindihan ko naman ang nanay mo sa part na yon. Pero sana, in-insist mo kasi meron ka naman ng sariling desisyon eh. Matanda ka na. At hindi ang nanay mo ang makikisama sa boyfriend mo. Ikaw. Diba? Hindi yung mga in-laws natin ang pakikisamahan natin, ang makikisama natin sa loob ng tahanan, kundi yung asawa natin. Ngayon, karapatan natin na kilalanin sila. So, dahil hindi mo nga nagawa yan, ayan. Akala mo, ang bango-bango niya, yung pala, hindi siya naliligo. Naliligo lang siya ng pabango. Oh, funny. Kaya pala ngayon, ako, sa mga katrabaho ko na dumadaan sa akin na mabango, tatanungin ko na kaagad, naliligo ka ba o naliligo ka ng pabango? Hindi. Sa totoo lang, malaking aspeto na parehas kayong ginagawa yung responsibilidad. Kasi, hindi porke lalaki ka, hindi ka na maglilinis, no? Hindi mo natutulungan yung asawa mo na maglinis ng bahay ninyo. Magkumpuni man lang. Ang lagay, pati tubo, bumbilya. Si Jasmine na yung gumagawa. Talaga naman, Jasmine, tama lang yung nararamdaman mo na magkaroon pa ng hinanakit. Dahil unang-una, hindi ikaw katulong dyan sa bahay nyo. Dalawa kayong nanumpa na sa hirap at ginhawa. Bakit sa hirap, ikaw lang mag-isa? Diba? Kaya nga, Lalabs Jasmine, ang sinasabi ko lang, dahil nga naging mapusok ka sa pagpapakasal mo noon, sa palagay mo ba, tamang desisyon pa rin yan ngayon na makipaghiwalay ka? Hindi ba pwedeng bigyan mo lang muna siya ng lesson? Diba? Kasi tulad yan, may anak na kayo. Pero alam ko rin na hindi dapat sa lahat ng pagkakataon na kinukonsider natin na hindi ako pwedeng makipaghiwalay kasi may anak. May anak ako. Naku, believe me, ang dami ko ng istorya o kwento sa mga kakilala ko na ganyan. Kailangan nilang manatiling mag-asawa dahil may anak sila. Diba? Ginagawang kontrata ang anak para lang magkaroon ng buong pamilya. Alam mo, para hindi lang dapat buong pamilya ang meron. Dapat buong pamilya na may maayos na relasyon at samahan. Hindi porke buo kayong nakikita ng mga tao, buong-buo na kayo, pero deep inside, wasak na wasak pala ang mga pagkatao ninyo dahil may mga hinanakit kayo sa isa't isa. At syempre, ang mga lalaki naman talaga ay pinaka-big-no ng mga yan. Yan. Yung bubungangaan sila ng bubungangaan. Kahit na alam naman natin minsan, kasalanan nila kung bakit sila nabubungangaan. Pero sila pa yung nagsasabi na ayaw nila ng ganun. Kung ayaw nyo ng ganun, umayos kayo. Huwag kayo magbabae, tumulong kayo sa bahay. Huwag nyong pabayaan ay mga misis lang yung gumagawa, nagiging malinis. Diyos ko naman, hindi ganun yun. Lalo na kung
Parehas naman talaga kayo nagtatrabaho. Pagod na ang misis sa bahay. Pagod pa sa trabaho. Di ba? Kung pinagtutulungan niyo naman yung mga expenses niyo at lahat-lahat. Sana maunawaan niyo rin, mga mister, na may hangganan naman kami. Hindi kami mga santo. Di ba? Mga simpleng bagay na paglagay lang ng mga damit ninyo sa labahan, kita mo, araw-araw inuulit sa inyo. Malamang, talagang mapipikon at mapipikon kung sino. Kahit na may katulong pa tayo, hindi naman natin dapat babayaan yung sarili natin na mahusgahan tayo ng tao. Ay, yung boss ko, napakaburara. Biruin mo, yung brief niya, iniiwan niya lang kung saan-saan. Yung mangko, panty niya, kung saan-saan niya lang iniiwan niya pa sa banyo, nililigpit ko pa yun. Lalo na nga mga ganyan, mga damit na ganyan, hindi dapat yung basta-basta iniiwan kung saan-saan. Meron talagang certain place para dyan. Dapat binibitbit agad yan. Kami mga babae, nilalabhan nga agad yan eh. Para hindi na basta. Siyempre, proper hygiene na rin, di ba? So, hindi porke rin na may katulong tayo, iaasa na natin lahat sa kanila. Aba, ang kalinisan ay responsibilidad yan natin sa sarili natin. Responsibilidad natin yan sa kapwa natin, sa Diyos, sa kapaligiran. Diba? Hindi lang ugali ang toxic. Okay? Pati yung pagiging malinis, malaking bagay yan. Ngayon kung burara ka, ay Diyos ko po, kawawa naman talaga makakasama mo. Kaya parang awa nyo na. Kayong mga boys, huwag kayong masanay. Na nandiyan naman si misis, nandiyan naman yung katulong. Sila nagagawa niyan. Diba? Huwag niyong idahilan na lalaki kayo at hindi niyo yan obligasyon na magliligpit kayo. Marami akong kakilala na lalaki naglalaba, naglilinis. O, kabawasan ba sa pagkatao nila yun, sa pagkalalaki nila yun? I don't think so. Kasi lahat na nalaman kong ganun, oh my God, ang swerte naman ninyo. Kaya, ito hindi na to para sa asawa ni Jasmine. Dahil seryoso na to si Jasmine. Ano man yung mangyari, makikipaghiwalay na daw siya na hindi naman daw talaga hinihingi yung opinion na ano bang gagawin niya. Shinare niya lang talaga yung story niya kasi feeling niya kakaiba. Pero sa totoo lang, Jasmine, marami rin ganyang bagay o pangyayari sa buhay mag-asawa. Marami na rin ganyang senaryo na naghiwalay dahil nga parehas nilang hindi nagugustuhan yung ugali sa loob ng bahay o hindi nila nakilala ang isa't isa, lalo na pagdating sa kalinisan. Yung mga lalaki, tuwan-tuwa pag ang lilinis ng babae sa bahay, ideal wife ka daw. Bakit naman kayong mga lalaki? Maging malinis din kayo sa bahay para maging ideal husband din kayo. Diba? So kung natutuwa kayo sa nakikita nyo, natutuwa kayo sa ginagawa ng mga misis nyo, ganun din yung mga misis. Matutuwa rin yun sa mga gagawin yung mga mister kayo na malilinis, masisinop. Diba? Hindi burara, hindi dugyot, hindi tamad. Kasi ang pagiging tamad naman, hindi mo pwedeng idahilan. Bakit ako naging tamad? Nagtatrabaho naman ako. Aba, obligasyon mo yun sa buhay mo na magtrabaho ka. Dahil hindi naman natin mapupulot yung kakainin natin. Unang-una, paghihirapan muna natin. Tapos, kailangan may iluto tayong pagkain bago tayo makakain. Diba? So, sana magsilbi ring aral na baka mapunta yung mga misis nyo sa ganyan desisyon. Saka nyo na ma-realize na mahal nyo yung misis nyo. Huli na pala ang lahat. Nakapag-desisyon na siya makipaghiwalay sa'yo. Dahil kayo, alam nyo, madalas sa mga kalalakihan, magaling lang sa umpisa makipaghiwalay. Malakas ang loob. Oo, sige, lumayas ka. Pagdating ng isang buwan, nasahan mo, nakamove on na si ate girl. Nakamove on na yung mga babae. Ayun, ikaw, nag-uumpisa ka palang masaktan. At hindi mo matanggap na yung taong mahal mo ay papupunta na sa iba. Kaya naman, kung kayo ay ayaw nyo mangyari sa mga buhay nyo yan, agapan nyo. Makinig kayong maigi. Ano ba yung kino-complain sa inyo? Baka naman kayang-kaya nyo nang gawin. O, magbigay kayo ng konting pagbabago. Huwag kayong consistent. Huwag kayong consistent na gumagawa ng katangahan o ng kadugyutan sa bahay. Kasi kami mga babae talaga, may hangganan na ngayon na lalo na kami ay
kayang-kaya na rin ng gawin ang mga ginagawa ninyo. Kaya nararapat lamang na dinedemand namin na kayang-kaya nyo na rin gawin yung mga ginagawa namin. Diba? Hindi naman kailangan lahat-lahat eh. Kasi marunong naman kami umintindi kung mas pagod yung trabaho ng lalaki kaysa sa babae. Sa akin lang maging fair tayo. Huwag nating sabihin na gawain niya ng babae. Pareho yung responsibilidad yan. Pareho nating responsibilidad yan. Hindi ako personally, hindi ako papayag sa ganyan. Na ako lang ang kikilos, ako lang ang magiging malinis, hindi yan po pwede. Baka mapunta nga talaga tayo sa hiwalayan yan. Maswerte naman tayo at hindi. Hindi ganun ang pagkakataon. Kaya Jasmine, alam ko buo na yung iyong kalooban na makapaghiwalay, no? Pero, syempre, gusto ko lang rin sabihin sa'yo na pag-isipan mo. Baka naman, nabibigla ka lang. Baka gusto nyo lang magbakasyon, tapos pag-usapan nyo. Baka hindi naman kinakailangan na lagi mo siyang sinisigawan, o baka napapahiya na siya sa sarili niya. Diba? Pag-usapan nyo. Pero ang mali ay mali. Mali talaga yan. Mali talaga yung ginagawa sa'yo ng asawa mo. Okay? Pero, dahil hindi ka na pwede magdesisyon na mag-isa ngayon, dahil nga, sabi ko sa'yo, hindi ko sinasabing kontrata ang anak mo ha. Ang sinasabi ko rito, hindi ka na pwede magdesisyon basta-basta dahil may kinalaman na dito. May isang buhay kang isa sa alang-alang. Baka lang naman mapag-usapan nyo, di ba? Kailangan lang siguro na masinsinan. Na-try mo na ba na masinsinan kayo nag-uusap, magbakasyon kayo, parang honeymoon baga? Total, hindi naman laging kasama ninyo yung anak nyo eh. Marami nga kayong pagkakataon para magbanding eh. Pero kung di dahil siguro naririndi na rin siya na kahit alam niyang mali yung ginagawa niya, patuloy niya na lang ginagawa. Baka nang-aasar na siya sa'yo. Napipikon na dahil alam mo yung mga lalaki ayaw talaga niya na nabubungangaan. Oo, itry mong kausapin siya ng mahinahon. Baka naman may magbago. Yung 5 years wala yan eh. Hindi mo pwedeng sukatin yung pagtitiis mo dahil nagtiis ka ng 5 years. Okay? Magulang mo nga eh, di ba? Tiniis ka hanggang sa nakapagtrabaho ka na't lahat, burara ka pa rin, pero tiniis ka pa rin. Yun na lang yung isipin mo. Oo nga, magkaiba yung pagmamahal ng asawa at ng magulang. Pero ang asawa mo, ang sinumpaan mo na makakasama mong habang buhay. Kaya, kung hindi pa huli ang lahat, kilalanin niyo yung isa't isa. Kasi baka hindi na kayo nagkaroon ng pagkakataon na kilalanin niyo yung isa't isa dahil galit na galit ka na sa kanya. Feeling mo, kilala mo na siya, hindi mo na nakikita yung magagandang nagagawa niya. Okay? Dapat may mga consideration. Baka naman, ikaw din lalaki, hindi mo na sinasurprise si ate, hindi mo na sinasurprise si Jasmine, hindi mo na binibigyan ng bulaklak, ng tsokolate, o kaya tinitreat mo, di ba? O magpa-parlor ka, o magpa-pedicure ka, manicure ka, spa, massage tayo. Importante kasi yun na kung tayo, may mga bagay tayo hindi nagagawa, mga lalaki lalo, babawi tayo sa ibang bagay na makukonsidera namin. Na, okay, mabawi naman pala, di ba? Na ikukonsider mong babae kami. Pero yung ganyan na hindi na naaasikaso ni Jasmine sarili niya, kayo ba, gusto niyo ba magkaroon ng asawang losyang? At hindi na maasikaso yung sarili, tapos sasabihin niyo, ipagpapalit niyo dahil hindi na maganda. Dahil hindi na nakakapag-ayos, kakaasikaso sa inyo. O, di ba? Ang pangit ng dahilan ninyo. Ay, ipagpapalit ko na yung asawa ko. Losyang na, burara, hindi marunong mag-makeup. Paano pa magme-makeup? Kung kakaasikaso pa lang sa bahay ninyo at kakaasikaso sa inyo, wala na. Di ba? O, kung hindi nga makapagganyan, kayong gagawa ng paraan. Love, magpa-parlor ka, magmapamassage tayo, mag-spa tayo, di ba? Paano pa magiging losyang kung kayo mismo tinutulungan nyo? It always takes two to tango sa lahat ng pagkakataon, okay? Mag-asawa na kayo, so dapat pagtulungan nyo lahat ng bagay. Kaya maganda yan o pangit. Kaya mali pa yan o tama. Kailangan nyo pag-usapan ng maayos. Okay? So, Jasmine, hindi ko naman sinasabi na hindi ko naman talaga sinasabi na puro mali lang dito ng asawa mo. Minsan tingnan mo rin. Baka talagang napipikon na o kasi mga tao pag alam mali talaga, mas napipikon sila sa katotohanan eh. Kaya, for sure, kung itatry mo na maging kalmado ka lang, kausapin mo siya kung ano yung nagiging problema. Hindi yun lagi mong ipapasigaw sa kanya o
may paninermon ka na parang na-adapt mo yung ginagawa sa'yo ng magulang mo, ay hindi ganun. Hindi tayo pwedeng maging magulang sa asawa natin. Kailangan, huwag natin kalimutan na asawa tayo, hindi tayo yung nanay. Okay? Kasi pag ginawa mong nanay yung sarili mo, magiging nanay ka talaga ng asawa mo na parang ikaw magtuturo sa kanya magmula sa A, B, C, D hanggang 1, 2, 3. Ganon, magiging dinumero. Kaya huwag mong gawin sa sarili mo yan. Hindi ka nanay, hindi tayo nanay, asawa tayo. Yan ang tandaan mo. Kaya iwasan mo na yun, yung mga bagay na nagpaparindi rin sa'yo, baka yun rin yung nagpaparindi sa asawa mo. Okay, so mga kalalabs, ano ba naman yan? Meron ba kayong ganong kwento? May nangyari na ba sa inyo yan? O sa inyong buhay may asawa? Nagkaroon na rin ba kayo ng problemang ganyan? Na yung partner nyo, ang dugyot sa bahay, tapos ikaw linis ka ng linis, tapos siya dumi ng dumi? Meron din bang ganon? So, naghiwalay na rin ba kayo dahil sa kalinisan? Ayan, i-comment nyo naman para malaman naman ni Jasmine na hindi siya nag-iisa at gusto niyang humanap ng karamay. Karamay na may mister na dugyot. Ay nako, hate ko rin yan. At kahit hindi ko mister, ayoko ng taong dugyot. Diba? Hindi naman tayo kayamanan, pero Diyos ko po, parang awa mo na. Ang kalinisan ay libre lang. At yan ay libre lang, hindi yan kailangan magbayad para matutunan. Kaya mga lalabs, sige nga, i-share nyo, may pagkakataon ba na nangyari sa inyo yan? O kung hindi man, na mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, na-tsempuhan nyo ba na, ay, dugyot pala tong jowa ko, ayoko na sa kanya, yung mga ganong pagkakataon. Anyway, so, isang gabi na naman ng mga lihim na kalatas ang ating nabasa at natunghayan. Sana po, nagkaroon po ng aral at sana po nagkaroon po sa inyo ng kahit na paano inspirasyon para dun sa mga nag-uumpisa na ma-prevent na, di ba? At hindi na magawa kasi baka nga iwanan kayo ng mga minamahal nyo dahil lamang sa mga simpleng bagay. Tandaan nyo, lahat ng bagay na malaki o pinag-awayang malaki, dumaan muna yan sa maliit. Okay? Walang problema na naging malaking problema muna. Lahat yan dumaan sa pagiging maliit bago lumaki. Nagkataon lang na pabayaan. Hindi na pag-usapan. Hindi na pag-aralan. Hindi na fokusan. Ayan. So mga lalabs ko, hanggang sa muli, kita-kits tayo ulit next Sunday. I love you mga lalabs ko dito sa DZWG. Inyo ito, dito. Kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.